Hi! Kumusta mga kababayan? Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng video analysis at video talakayan. Pag-uusapan po natin sa episode na ito, itong pagbubunyag ng kung paano nagpayaman at nagpabundat ng todo-todo. Ang mga kagaya po nila Saldico, nila Martin Tambaluslos, sa gitna po ng kahirapan ng kanilang lugar, ay bilyon-bilyon po ang pondo na napunta sa kanila. Subalit wala pong konkreto at malinaw at nararamdaman na pagbabago sa kalagayan ng kahirapan ng buhay ng mga mamamayan sa kanilang lugar. For example, pag-usapan po natin bakit mayroong bilyon-bilyon, mahigit 5 billion pesos ang properties ni Martin Romualdez, mga eroplano niya, ang kanyang mga sasakyan, mga luxury cars at mga high-end na mga sasakyan. Lahat ng ito ang estimated value according sa lumalabas sa media ngayon, mga 5.2 billion pesos. Sa mga sasakyan pa lang at sa mga eroplano pa lang ni Martin Romualdez. Mayroon din po siya yatang 6 na bahay sa paligid ng Forbes Park at pati dyan sa may Manila Polo Club. Mayroon po siyang villa dyan na 2. So, sa paligid ng malalaking subdivision na ito, na exclusive sa mga ultra-bilyonaryo, mayroon pong mga property si Romualdez. At samantalang, ang total ng kanyang properties na ito, hindi pa kasama, may negosyo pa siyang party list. Itong Tingog party list na ginagamit nila as business. Kagaya din po, kapareho ni Saldico, ang Ako Bicol. Ngayon, mga kababayan, ang Leyte ay isa po sa pinakamahihirap na probinsya. At ito po ay hindi na-develop sa loob po ng mahigit 50 taon. At si Romualdez, pati ang kanyang party list, pati ang kanyang asawa, anak, at ang mga alipores niya at siya, ay yumayaman ng todo-todo. May mga mining corporation siyang pinagmamay-arian sa buong Pilipinas. At yun nga, kung itotal siguro ang ari-arian niya, hindi bababa sa mga 50 billion hanggang baka mag 100 billion pa ang estimate ng mga ekonomista. So kung ganito kayaman ang isang kongresista, samantalang hindi naman tumutugma sa income ng kanyang mga negosyo, ang sobra-sobrang kayaman ang napupunta sa kanya at nananatiling mahirap ang kanyang lugar, ano pong ibig sabihin yan? Walang ibang ibig sabihin yan kundi pangungurakot at korupsyon ang nangyayari. Sapagkat hindi nga maayos ang lugar niya. If this is the kind of leader na hindi niya kayang ipaangat ang kanyang bayan, ang Leyte ay nasa top 5 na mga mahihirap na probinsya sa buong Pilipinas, at pati ang karatig probinsya nito na Samar. At dyan siya nanggaling sa region na ito. So kung totoo at seryoso na siya ay naglilingkod si Martin Tambaluslos sa taong bayan, paano siya nagkaroon ng ultra billions of fund at kayamanan samantalang naghihikahos at mahirap at patuloy na nabubulid sa kahirapan ang probinsya at lugar kung saan siya nagsisilbing representatives, mga kababayan. Ayan. Ganyan din po kay Saldico, ang kanyang mga eroplano, helicopter at mga sasakyan ay umaabot po ito ng mga 4.7 billion pesos. At mayroon pa itong mga resort na mga high-end, itong Misibis Bay dyan sa Bicol, at marami pa na mga umaabot din sa hindi bababa sa 50 billion. Ang ari-arian na pinagmamay-arian nila Saldico, kagaya din kay Romualdez, subalit hindi din ito tumutugma sa nararapat na kita niya sa sahod niya bilang kongresista, at hindi pa kasama dyan ang diskarte niya na negosyo na Ako Bicol. At ang kanyang lugar sa Bicol ay nananatili pong mahirap. Ang Bicol ay maraming mga munisipalidad na mga naghihikahos at mahirap. At kung Ako Bicol party list si Saldico, edi dapat siya ang nangungunang nagbibigay ng kaluwagan, ng pagbibigay ng konkretong mga programa at mga totoong pag-unlad para sa mga mamamayan ng Bicol. Pero ang umunlad sa loob ng 10 taon na nandyan si Saldico sa House of Representatives ay ang kanyang personal na negosyo at personal na kabuhayan. Ito po ang tinatawag na burokrata kapitalista.
At ang sistema na kanilang nilalanguyan ay burokrata kapitalismo. Bureaucrat capitalism. Ang gobyerno ay pinapatakbo na parang negosyo at ang negosyo mula sa gobyerno ay napupunta sa pansarili at personal na benepisyo kagaya ni Romualdez at nila Saldico, and exactly the same can be said about Marcos and his family. Naging burokrata kapitalista na rin po si Marcos. Wala siyang malaking negosyo, pero ang kabuhayan nila nakasandig sa politika at gobyerno. Kaya nga ang anak niya, itinuturo ni Governor Chavit Singson at si Marcos mismo na ang mga kontrata sa flood control projects at pati na po sa iba pang infrastructure projects dyan sa Ilocos Norte ay Diskaya contractors din ang ginamit. At ito ay extra super close kay Romualdez bago po sumambulat ang iskandalong ito. So it follows na ang mga nangungontrata na ginagamit ni Romualdez para magpalusot ng mga pundo ay the same pattern, the same scheme ang nakikita ngayon dyan sa Ilocos Norte involving si Marcos at ang kanyang pamilya. O yun. Yan ang exact definition ng burokrata kapitalista. Mga politiko na naging gahaman sa poder at kapangyarihan at ginagamit ang poder at kapangyarihan pati pundo ng gobyerno at pundo ng mamamayan para magpalago ng sariling kabuhayan po nila. So tama po no ang logic na ito. If you are for public service, supposedly kung bakit ka naging congressman, bakit ka may party list at hindi negosyo at personal na diskarte para makapagkamal ng limpak-limpak na pera mula sa pundo at kaba ng bayan at ng mamamayan, bakit patuloy naman na nabubulit sa kahirapan at malnutrisyon? Isa sa may pinakamataas na malnutrisyon ang Region 8 sa mga kabataang nag-iedad ng school age, 6 or 0 to 6 years old, pati po sa 6 years old to 12 years old. Pag tiningnan po natin ang malnutrition na index, lalabas po ang Caraga Region, ang Eastern Visayas, Maguindanao, Bicol, yan po ang mga lugar na may matataas na insidente ng malnutrisyon. Ibig sabihin po, hindi nakakakain ng maayos at masustansyang pagkain ang mga kabataang elementary school age, which is part of their very important formative years. Samantalang bundat na bundat ang mga kongresista nila, kagaya ni Saldico, kagaya ni Martin Romualdez, kagaya nila Sandro Marcos, na dyan sa Ilocos Norte, may mga flood control projects sila. So this is a grand conspiracy operation. Ang bureaucrat capitalist po ay nabubuhay sa sistema ng bureaucrat capitalism. At hindi yan mangyayari kung ang presidente ay hindi niya pinapayagan na gamitin at patakbuhin ang gobyerno bilang isang negosyo. Exactly the way Martin Romualdez and Saldico and Marcos right now, nang mabulgar ito, pinagkakitaan nila at ginamit bilang parang malaking negosyo at sindikato at the same time, ang gobyerno. Kaya sila tinatawag na mga bureaucrat capitalist. Puntahan din natin ang Caraga Region. Ito yung Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao Sur, Surigao Norte. Ito yung mga probinsya ng Agusan at Surigao. Nandyan din po ang mga kurakot na politiko. Ang isa dyan, dating congressman, puti ang buhok, ngayon gobernador, balik-balik lang siya. Ang kanyang mga sasakyan at garahe, mga 1.5 billion pesos ang worth. Bilyon na. Subalit, yan ay isa sa pinakamahirap na probinsya. Sapagkat yan po, mataas din ang malnutrisyon, kawalan ng trabaho, at mahirap na buhay ng mga mamamayan at mga katutubo sa lugar na yan. Subalit, nandyan po makikita ang maraming ginto, nickel, copper, timber, mga kayamanang mula sa kagubatan at mula po sa mga minerals ng bundok. Subalit mahirap ang mamamayan. Yan, walang ibang indicator yan kundi kurakot ang mga karamihang politiko dyan, lalo na ang kanilang mga matataas na opisyal, congressman at gobernador, paulit-ulit, palipat-lipat, papalit-palit lang. At mga barkada po yan ni Romualdez. At bata-bata din po yan ni Marcos. Kaya nakikita natin ngayon, itong pagsambulat ng iskandalo ngayon sa flood control projects, hindi po pwede na basta na lang mag-akto-aktuhan si Romualdez na kunwari may sakit siya, si Saldico nakatakas na at wala na tayong gagawin.
at pati itong mga ibang mga dating congressman na nakinabang ng tudo-tudo sa pandarambong na ito at naging gobernador na ulit ang iba. Yung iba, asawa na nila ang pumalit na congressman dyan sa area nila, dyan lalo na sa Caraga region, papalit-palit, palipat-lipat lang sila. Pero ang daloy ng pagnanakaw, ang daloy ng pandarambong, tuloy-tuloy. At kaya ang mga lugar na ito, yan din po ang may pinakamahihirap na bahagi ng ating populasyon. Because corruption breeds poverty and poverty instigates more of corruption. Kung ang taong bayan ay hindi po ma-empower, sila po ay binubudburan lamang ng kukunting 5,000, 3,000, 2,000 ayuda at pamimili ng boto na nanatili po ang sistema at kultura ng pandarambong. Exactly, yan po ang nakikita natin ngayon na nagaganap sa mga naging kaganapan sa ilalim po ng 3 taon ni Marcos Jr. Lalo pong lumubha, tumaas at lumala ang mga kaganapan ng korupsyon. In fact, ang iba pang mga senior officials ng gobyerno ay hindi makapaniwala na aabot po sa 1 trillion pesos ang dinambong at dinurubo na flood control na pondo supposedly ng taong bayan. And yet, playing innocent si Marcos at si Romualdez. Samantalang konkreto ang pagpapakita sa nanggaling ang mga eroplano at mga sasakyan mo, Martin Romualdez. 5.2 billion pesos ang halaga, hindi pa kasama ang ari-arian mo sa Forbes Park, sa Manila Polo Club at paligid nito, at umaabot ang estimated value ng kayamanan mo sa 100 billion pesos. Sa loob lamang ng 3 taon, lumubo ka ng mahigit 50 billion kayo ni Saldico. Samantalang lugmok at gumagapang sa kahirapan ang mga probinsya at mga lugar na inyong pinanggalingan kung saan kayo nag-aaktong bilang representative. Hindi ba yan nakakapagtaka na kayo lang ang yumayaman samantalang millions of peoples in the Philippines right now ay naghihirap at nasa kumunoy ng kahirapan at miserabling buhay, samantalang sa lugar mo, isa yan sa may mga pinakamataas na antas ng kahirapan. Ang Leyte, ang Samar Provinces, lugar niya yan Eastern Visayas yan. Kaya nga ang kanyang party list, tingog sinirangan daw. Yun pala, tingog ng mga kurakot. At itong kay Saldico, ako Bicol, yun pala, ako ang magnanakaw sa Bicol. Mantakin nyo yan, mga flood control projects nila, mga ghost, at umabot sa 1.3 or 1.4 trillion pesos, mga kababayan. Ito na ang pagkakataon ng paniningil. Kaya, bantayan po natin kasi nagsakit-sakitan si Romualdez ngayon. At ngayon nga, maliban dito sa pagkakaiskandalo, na ang mga mahihirap na probinsya at mga lugar, kung saan nandyan din ang mga kongresista nila, at ang kanilang mga public official, dyan din po mataas ang mga issue ng korupsyon at pagkakasangkot nila. Like si J.J. Suarez, dyan sa Quezon Province. Ito din po si Dong Gonzales at itong si Manix Dalipi. Ito po ay mga tinatawag na Gang of 6+1 na ngayon ay Gang of 6+4. 10 daw sila ito na mga kontratista, kongresista, naghalo-halo na at naging operator ng borgesya, komprador at mga oligarko at sila ay naging burokrata kapitalista. Ginamit nila na negosyo at pinagkakitaan ang buong gobyerno. At ito pa, sumasambulat ang cellphone ko kanina habang sasagawa ako ng video presentation, mga kababayan, sinisingil na rin si Martin Romualdez dito sa illegal na pag-okupa niya ng Cap Price Mansion na pagmamay-ari ito dati ng College Assurance Plan. At sa anong kadahilanan po, biglang na-take over at inoccupy ni Romualdez ng illegal habang may pending case ito sa korte, binraso po niya. At ngayon ay inahabol ito sa Korte Suprema. Kaya nga, ito ay isa sa mga malalaking issue na ginagamitan ng poder, kapangyarihan, at pati koneksyon sa gobyerno. Mantakin mo, hindi pa siya kontento na representante siya ng isang distrito sa Leyte, sa Tacloban. Ngayon po, siya ay nagre-represent pa ng isang party list. Kagaya din ni Saldico, naging negosyo nila ang party list. At dyan pumapasok ang hindi maipaliwanag na mga pondo. At ngayon nga po lumalabas na marami pala sa mga unprogrammed appropriations. Sila Martin Romualdez at Saldico ang nagpalusot at kasabwat nila DPWH at DBM. Ngayon, kung
playing innocent dito si Marcos Jr. at hindi niya alam ito na nangyayari, ibabalik natin ang tanong sa kanya. Ang lahat ng mga unprogrammed appropriations sa budget, ang makapagpa-release lamang niyan ay ang presidente. So bakit na-release ito? Ibig sabihin ba kung ikaw ay naghuhugas kamay dito, Marcos Jr., si Pangandaman lang bilang budget secretary mo ang may kinalaman sa pagpapalusot ng billions of funds na ito at hindi ikaw ang pumirma? Nasa Executive Order 292 po ang final approval for the release of funding mula sa mga unprogrammed appropriations doon sa mga gustong paprogramahan at papunduhan. Only the President can sign that, the final release ng special budget request. Ngayon, sila Romualdez at Saldico at mga alipuris nila, doon pala nila itinatago dito sa unprogrammed items ang mga pandarambong at pandurobo. Kaya pala, yung unprogrammed appropriation sa 2023 ay umabot yata ng 700 billion pesos. Ibig sabihin walang items, so pwede kang maghugot at magtago ng mga project kahit hindi na pag-usapan sa plenary o sa pagpapa-approve sa BICAM man o kaya doon sa National Expenditures Program. At sa 2024, mga 500 billion at sa 2025, mga 400 billion. Wow! So, ibig sabihin pala, alam din ni Marcos na ang unprogrammed appropriations na yan na ipinapasa sa kanya at pinipirmahan niya bilang Budget Law or General Appropriations Act ay dyan i-charge itong mga pandaraya at pandurukot at pandurobo ng mga proyekto like the flood control projects. Kaya pala, nagngungutang siya upang kurakutin sapagkat ang source of fund ng unprogrammed appropriations, mga utang at mga bagong buwis at mga savings ng mga government agencies and government-owned and controlled corporation. Kaya pala natin ito nakikita taon-taon, hindi bumababa. Sa 1.2 trillion pesos po ang inuutang ni Ginoong Marcos upang itapal sa mga unprogrammed appropriations at doon ipapasok ang pagnanakaw at pandurobo. Ang arkitekto po niyan, tatlo sila si Marcos, si Romualdez, si Saldico, ngunit ngayon naghuhugas kamay si Marcos. At pati si Romualdez, at as if yun ay arkitekto lamang ni Saldico, ang ganong sistema ng malawakan at malalim at malubhang pandarambong sa kaban ng bayan using itong diskarte sa unprogrammed appropriations. Pero ang last touch sa budget para maging batas ito at even sa pagpaparelease ng aktual na mga pundo, si Marcos ang last touch. Siya ang pumipirma nito lahat. Pero siya ay nagmamaang-maangan. At hindi niya inaamin na nasasangkot siya dito. Pero just the same, kahit hindi mo aminin, ang tinatawag na doktrina sa pamumuno, yung accountability and command responsibility, babalik pa rin sa iyo. Hindi ka pwedeng maghugas kamay dito. Kaya, nananawagan ng taong bayan, dito kay Martin Romualdez at kay Saldico, sumuko na kayo. Ituro nyo na si Marcos na siya ang pasimuno nito lahat. Para kung makulong man kayo at maparusahan, damay siya sapagkat siya naman talaga ay bahagi ng inyong sindikato. At ito nga ang nakakabahala sapagkat patuloy po ngayon na mayroon palang mga tinatawag na unprogrammed appropriation. At umabot ito sa 246 billion pesos. Bago ipaabot sa Senado, ay nabulgar na may pinalusot na 246 unprogrammed, 246 billion pesos unprogrammed appropriations. At ngayon, habang nagdi-deliberate po ang Senado dito, lumabas ang isang kahindik-hindik na balita na parang ito na ang pattern. Ang Wawaw Builders sa Bulacan, for example, one test case ito, nagkaroon ng 1.5 billion pesos na flood control project, ghost. Walang proyekto pero nabayaran. At nanggaling ang charge doon sa unprogrammed appropriation. Nang tiningnan ng buong budget document, buong National Expenditures Program, at buong minutes ng budget, pati ang final budget bill na naging batas na pinirmahan ni Marcos Jr., wala po yung item ng 1.5 billion ng Wawaw Builders. Subalit na nagpa-release, DBM, ang nag-request DPWH. Ayun. Ibig sabihin pala, ang unprogrammed appropriation ay standby na pundo para sa pandarambong. At anytime, pwede ka magpalusot ng pundo doon
kasabwat mong DBM at DPWH at papunta kay Marcos. So sino makapagpalusot niyan? Definitely mga tao nila. At ang Wawaw Builders, itinuturo na involved din po ito kay Saldico at sa ilang mga taga DPWH. At kapag involved kay Saldico, automatic na matik, involved din po yan kay Martin Romualdez. At dugtong yan kay Marcos. So ilang Wawaw Builders pa na may ganito palang sindikato, ghost project, wala sa budget bill, wala sa budget law, wala din po sa National Expenditures Program, pero nakapagpalabas at nakapagbayad ang gobyerno ng 1.5 billion pesos. My goodness. Only under a corrupt and plunderous government of Marcos Jr. and his cousin Romualdez, these things become possible. Kaya nga, ang achievement ni Marcos in the last 3 years na umupo ito bilang presidente is the monumental restoration of massive corruption and systematic plunder of public funds. Wala nang ibang accomplishment kundi ang panunumbalik ng pandurubo at pagnanakaw sa pundo at kaban ng bayan. At kasabwat niya dyan ang kanyang diskarte ng evil triumvirate. At pati pala ang kanyang executive secretary, ayon sa revelations ng mga testigo, nakisawsaw din dito sa mga flood control projects. At ang kanyang cutout, yung undersecretary na si Ulaybar, dyan sa may DepEd na binulgar ni Yusek Bernardo na mga 350 million na project ang hiningi ni Bersamin ayon sa revelations na ito ni Yusek Bernardo. At ang 25% magkano yan, mga kababayan? Hindi po bababa yan sa mga 75 million pesos hanggang 100 million ang pwedeng nakuha. Or ito na ba ang 325 million ang partida? Ayun, mukhang ang partida ay 300 million. Kasi nga ang project is around mga close to 1 billion. Oh, my goodness. The little president itinuro din sa mga affidavit na ito. So ang ugat at ang sanga ng korupsyon nagmumula sa office of the president. Therefore, at ito lahat ay naging posible dahil kakutsaba ni Marcos ang Kongreso ni Tambaluslos na mayroong mga operatiba ng sindikato kagaya nila Saldico at ganun din po sa Senado. May kasabwat sila. At isa sa dapat imbestigahan dito, si Hontiveros. No? At siya pala ay isa sa nagpapalusot nito. Pwede ka pala makakuha ng project by the billions of pesos kahit wala sa budget bill, wala sa bicameral report at wala sa buong appropriations ng gobyerno, pero napaparelisan. Doon nakatago sa unprogrammed items. At sino po ang design niyan na gumawa? Si Marcos at si Romualdez. Kanino po yan na diskarte? Sila Saldico. Para hindi halata, pag nag-check ka, walang flood control. Para hindi halata, walang flood. Walang tinatawag na farm-to-pocket roads. Yun pala, pag tiningnan mo, nandoon nang gagaling, bakit may 1.5 billion na na-release na punta sa Wawa Builders ng Chinek flood control at ang charge item doon sa unprogrammed appropriation. Ang nag-request DPWH, ang nagpa-release DBM, pero inaprubahan ni Marcos Jr. Di kulukoy. Ganyan po ang daloy. At ito po, ang pinag-uusapan natin is only one contractor pa lang ito. Ang 1.5 billion pesos na ghost project na pinartida ng mga sindikato, hindi lamang mula sa Kongreso, hindi lamang mula sa DBM, hindi lamang taga-COA ang involved, pati po at mga kontraktor, kundi pati mismo si Marcos at si Romualdez. How many likes of the Wawaw Builders Ghost Project ang itinago, ibinaon dito sa unprogrammed appropriations? Ganon din po ang style nito sa mga nakaparking na pundo nila Romualdez at Saldico na pinapayagan din ni Marcos, na itinago sa DPWH, itinago sa Department of Agriculture, itinago sa DSWD. At ang nagpaparelease lang, si Romualdez, ginagamit nila sa panunuhol at pangungurakot para magkaroon ng tinatawag na political loyalty. Ang mga congressman, ang mga senador, pati na ang mga local officials. Akala nila, hindi ito sa sambulat. In preparation ito sa ambisyon ni Romualdez na magiging presidente siya sa 2028. Hindi na ito mangyayari.
At kailanman hindi na yan mangyayari. Sapagkat kulungan ang patutunguhan dapat ni Romualdez, ni Saldico at nila Marcos at lahat ng kabalahibo nila. Magbabalik po ang ating video talakayan and video analysis with Ka Eric. And then don't forget every 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, mayroon tayong live balita talakayan at talakayang balita with Ka Eric. Live stream, joint and simultaneous sa Facebook po, Ka Eric Jeff Celis. Sa YouTube po, Ka Eric Jeff Celis YouTube channel. At sa gustong tumulong, sumuporta at magbigay ng inyong busilak na pusong tulong, ay pwede kayong mag-connect at magpadala o magsuporta sa line of support natin na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Yan na rin po ang GCash line. Yan na rin po ang line of support through kay Langging, kay Rohilda Celis, para po sa ating Bangon Sambayanan People's Movement. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay sa Ka Eric video analysis araw-araw. At salamat din po sa pag-subscribe, pag-like, pag-promote at pag-campaign na dumami po ang viewers at dumami po ang maaabot ng ating mga video talakayan at video analysis. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now, and may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat.